Yo guys, check, kamusta mga idol? Syempre mag-update tayo ngayong gabi, no? Saturday night mga lods, no? So ayan, ready na ba kayo sa ating mga malulupit na news mga idol? So disclaimer muna tayo sa ating yan, pakibasa na lang po mga idol. So ayan, si Dio at si Jotaro, let's go mga idol, no? So ito, punta tayo ngayon sa ating crypto bubble muna. So ganun pa rin ang day natin, goods na goods mga lods, no? Medyo nagkakaroon tayo ng konting uptrend. Pero sa hours, bilang na merong mga nagda-drop, no? Medyo nagkakaroon ng mga downtrend dyan. So, ayan ha. Bago tayo mag-start ng ating news, mga idol, alam nyo na, mga lodi, palike muna ng ating video, no? Sana naman, palike, no? Baka naman po. At syempre, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, everyday update, no? Sa ating crypto, global news, dito sa X, lahat na mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. So, punta tayo sa 15 minutes na lang. 15 minutes time frame natin mga idol, medyo nag-pumping ang ating XRP. Babalik na ba siya dito sa range ng 3.6? Nako. Pag napunta yan sa range ng 3.6, nako, may profit yung ating trade. So, sa ngayon, kanina, nung nag-update tayo, nandito pa lang yung ating XRP nun. So, nasa mga 4,000 yung profit natin. Ngayon, check natin mga idol. Boom! 6K. So, meron tayong profit sa trade natin na 6,000 mga loads, no? So, walang walang lock profit to. Hindi, mamaya lalagyan ko na yan. Bago ako matulog, syempre, ayokong iwan yan. Pero, ngayon, nandyan lang muna siya. Baka kasi umangat na para alalay lang tayo. Pero bago ako matulog, lalagyan ko na yun ng lock profit. Ayokong pagkagising ko, ay ng kamote, natalo pa. Mapag ganun ako, di ba? So sa ngayon, meron tayong 6K ongoing profit mga loads sa trade natin kaninang kagabi mga loads. Dito, nung bumaba tayo ng under $3, no? Pero ang position ko dito is 3.02 pala mga idol, sorry. 3.02, ayun yung position natin, no? At ang ating liquidation technique is nasa 2.8 na, no? Halos 2.9. Pag bumaba dito yan, ako, sayang, talo pa tayong $100. Sipin mo yung 5K din yun. Ito, panalo ka na 10K, 106% na, no? Oh, 111% na, oh. Kunin mo na yan, Jeblo, ano ka ba naman? Baka matalo ka pa. Oh. Pero dyan lang muna yan, mga idol. Babantayan naman natin yan. Pag natutulog na ako, saka ako nalalagay, angat ko na dito yan. Mga dyan. Titignan natin sa 1 minute time frame. So ngayon, medyo maaga pa naman, mga loads. Nasa 8:30 pa lang ng gabi habang ginagawa ko to. Hindi ko alam kung ano oras ko to i-upload. Pero nasa 8:30 pa lang ng gabi as of now, mga idol, no? So ayan, punta na tayo sa ating news. Nga pala, sa mga wala pang crypto exchange dyan, nandiyan yung ating link sa description mga idol. Napakaswerte ng link na yan mga lods. Pwede kayo magbodega, mag-trade at mag-hold, no? Ayan, napakaganda niyan. So punta na tayo sa ating mga news ngayon mga lodi. Nako, merong bargain mga loads, no? Ang mura lang ngayon ng may mga bargain na robot, no? Tulad nito. Tanggalin kayo sons, ayan, no? Tipo Fighter robot, no? Magkano lang to? Kasi si Optimus, kung tatanungin niyo si Optimus, yung robot ni Elon, nasa 1 million pesos yun. Nasa 20,000 mahigit, no? Sa 1 million plus sa atin yun, mga loads, no? Pero ito, bargain bot or future overload, sabi dito. Unit 3's, $6,000 humanoid drops. Unit 3's new R1 humanoid cost less than a high-end gaming PC and can cartwheel into your nightmares. So, ayan mga lods. Magkano yung 6,000? Check natin Kasi ang $1,000 is nasa 50,000 mga lods. So, mga 6,000, mga nasa tingnan natin. 6,000. So, nasa 300,000 din mga lods. No? Wala siyang 1 million. So, para kang bumili ng dalawang NMAX V2. Ganyan. 300,000. Meron ka ng robot. Di ba?
Pero kung ako tatanungin, ba't ako bibili ng mga ganun? Siyempre, mas gusto ko yung robot ko. Medyo maayos, malupit na yung robot ko, di ba? Medyo may dating, may galaw. Pwede ako ipagtanggol. Oh, grabe to. Ito, nasa 300,000 yan, bibilin mo. So, sa'yo yan. Mga loads, no? Pwede kang, ayan, yung mga ganyan. Oh. Lalo na ngayon, uy, ang panis, nagna-99 pa, oh. 99 tawag dyan sa amin, tawag sa inyo nun. So, ayan, kapag tinadyakan mo, medyo hindi siya matutumba. Pero ito, 6 under 6,000 lang, fighter, pwede kang pwede kayo ipagtanggol. Di ba? Unit 3 R1. Pero ito siya, mga lods, parang yung nasa baba is testing lang yun, parang sample. Ito talaga yung final product. Ayan, yan. Di ba? Pwede mong, ewan ko kung anong gagawin mo dito. Kasi wala siyang daliri, di ba? Mas maganda yung makakatulong sa'yo, mga idol, Pero, kayo, kung gusto niyo na yan, syempre, bibida niyo sa mga tropa niyo. Pwede na yan. So, ayan, it's 4'2", weight, 55 pounds. LBS pounds, no, boss? Di marunong, boss. Oo, bawang. And has 26 joints, enough to throw punches, do land handstands, and possibly judge your posture. It runs on a multi-modal LLM and it's fully customizable. Because, of course, your robot needs a passion sense too. For $6,000, you get a gymnastic AI gremlin with potential. What could possibly go wrong? Di ba? Mga lodi, kung magkakaroon nito sa Pilipinas, bibili ba kayo? Syempre, kung mayayaman na kayo, mga lods, no? So, ito pa, meron tayong bug robot, Kita niyo yan, So, tapos na tayo dyan. So, ito naman, ito mga lodi, naniniwala ba kayo dito na si Elon Musk is like a modern Bruce Wayne? Ang tanong, kilala niyo ba si Bruce Wayne, mga lodi? Si Bruce Wayne ay ang alter ego ni Batman. Di ba? So, he fights for free speech and tech dominance. Sabi dito. Sabi ni Kevin O'Leary, he's been so successful in so many sectors and he doesn't care what dictator or judiciary stands in his way. Sabi naman ni Joe Rogan, we all owe Elon Musk a huge debt, sabi. When he bought Twitter, people were free to say whatever they wanted. You need an Elon Musk in this world. You need a wild boy. Ito mga lodi, no? So, kakaulit ko lang kanina ng, actually hindi ko inulit ko siya, pero pinanood ko talaga kay boss. Si Morgan Freeman, sabi ni Morgan Freeman dito. I'm a huge fan of Elon Musk. So kasi kanina kakapanood ko lang ng 7 Pinanood ko siya kay boss, tapos nakinood na rin ako. So inulit ko yung So kayo, naniniwala ba kayo? Alam nyo si Elon Musk, malaking impluwensya nito, mga idol, no? Siya yung isang tao na kapag kumilos o may gawin, maapektuhan yung buong gobyerno o yung buong mundo. Mga lodi, ganun kagaling si Elon Musk. So sa akin, isa rin to sa mga idol ko ngayong era. Sa buhay natin ngayon, kasabay natin siya sa nabubuhay. Imagine, kasabay ko nabuhay si Elon Musk, mga lodi. Kasabay natin pala. Diba? So, malaking impluwensya yan, mga idol, no? Pero, bago ang matinding lahat, maki-crypto news na tayo. At eto na nga, mga idol na nga. In the past 24 hours, 84,683 traders were liquidated. Kasama ka ba dito? Ako hindi Panalo yung trade ko So, hindi ako kasama dyan. Yung mga talo nila, medyo kasama ako sa nakakuha ng konti. No? Whipping out a total of $233.7 million. The largest single liquidation came from Hyperliquid, where an Ethereum USD order worth 4.08 million got crashed. Grabe. Sino ba
Sino ba yon? Si James Win ba yon? Ay na, lagi na lang talo si James Win. Kung si James Win niya, wala talaga siyang ginawa matino, mga idol. Diba? Kasi sa Hyperliquid yun si ano eh. Si James Win eh, mga lods eh. Diba? So kung siya yan, ako, GG talaga. Kawawa naman yun. So ayun, no? Tapos, eto naman. Eto mga lods si Larry Pink to. Isa sa mga pinaka matitinding tao, no, sa mundo ng financial, mga idol, no, dahil siya ang CEO ng BlackRock, no. BlackRock CEO Larry Pink say the tokenization of every financial asset is the future, no, and we're already there at IBC, sabi niya, no. Wall Street isn't preparing, it's already deploying, mga lodi. At sa tingin nyo, sa mga ganito lang siguro may mga company rin talaga na matitindi, mga lods na pwedeng gawin yung ganito, yung tokenization 'di ba? Kaya lang yung Ripple kasi XRP talagang ginawa yun para diyan Ginawa yun para diyan, mga lods. So sa tingin nyo, sino yung i-adapt nila? No, ayun lang sa tingin lang sa tingin nyo. So ako bullish naman ako diyan, matagal na, pero syempre nakikita rin natin yung mga gantong news. So syempre, 'di ba? Goods na goods, mga idol. At speaking, mga lodi, ito yung mga listahan, no? Sabi dito, the most influential political figures in crypto. Ranked by Apex Protocol based on real BTC Ethereum Holdings net worth and reach as a regulatory clarity grows. Expect this leaderboard to shift. Power follows. Ito, sino ba itong mga to? Siyempre, number 1 dyan si Elon Musk, mga lods, no? Na merong net worth na grabe pala yung net worth ni Elon Musk, no? 423.9 billion. So, sunod si Donald Trump. So, mga influential to na mga tao, mga lods, sa mundo ng crypto. Kaya nga si Elon Musk, mga lods, wag kayo matutulog dyan dahil kaya ako may Doge kahit papaano Kasi may chance na merong mangyari o announce si Elon Musk tungkol sa Doge at mag-pump siya. At once na mangyari yun, tiyempohan ko yung top at doon ako magpa-profit sa Dogecoin. Mga idol, no? Tiyempohan natin yan. Kaya meron akong Doge So, dahil dyan kay Elon Musk. So, sinusunod, Donald Trump, si Bukele. Madulas na naman tayo. Si Bukele, mga lodi, siya yung sa El Salvador, no? Robert Kennedy, syempre, si Ted Cruz, di ko kilala yan. Si J.D. Vance, yan, Vice President na ng US. Si Madison Cawthorn, na hindi ko kilala. At si Senator Cynthia Lummi, syempre, kilala natin yan, di na iba sa atin yan, si Ninang. Si Francis Suarez, na parang Pilipino lang, pero hindi ko kilala yan. Si Pat Tommy, si Michael Collins, at si Michael McCall. O, ayan, sila yan, mga lord. Pero ang importante dyan, syempre, ang number 1, si Elon, mga lords, no? At napakalupit niyan, mga idol, no? Kaya kasi, di ba, iba sinasabi, ba't nag-hold ka pa ng meme coins? Kala ko ba, utility, ngayon, utility season ngayong cycle. Kaya ako may hold na meme dahil kay Elon, no? Dahil nandyan siya, mga lods, parang ayokong, baka mamaya biglang may gawin yan, tapos wala ako nun. Baka pagsisiyan ko, kasi meron akong Doge dati, tapos binenta ko na, tapos biglang may announce si Elon something na ganito na biglang lumipad. Tangan, wala akong Doge, tangan, iyak ako nun, mga idol, kasi tagal kong hinold din yan, mga lods, nag-profit na rin ako dyan, matagal na, pero dahil nga bumili nga ulit ako, no, mga idol, nag-hold lang tayo ng kapiranggot lang, konting-konti lang, basta lang maramdaman ko lang, maapektuhan lang ako once na meron lang gawin si Elon, mga lodi. Ganun lang yun, maliit lang. Tas eto naman tungkol to sa altcoins, no? Pangkalahatan to. Altcoins look like the total market cap chart wants to rip upwards, mga idol, no? Not like in 2021, no? Kasi yung 2021 na nag-bull market tayo, pero hindi ganun kasing bull o hindi kasing ganung bullish ng 2017, mga idol, no? So, but like in 2017, ayun yung sinabi niya rito. So, parang ang gagayahin daw is 2017, which is ang taas nun, mga lodi, kumpara sa 2021, no?
Best parabolic pace in 8 years is imminent in my opinion, sabi niya. That was when altcoins completely wild. So, ito mga lodi, no? Ito kasi yung 2017 mga lods breakout, retest, tapos pangalawang retest, lipad. No, sa 2021 naman, mga lodi, breakout, no? Ay, ito na yun mga lods Pagka breakout na, yun na. Isang breakout tapos ayun na yun, mga lodi, yung sa 2021. Ngayon, nagkaroon tayo ng dalawang retest ulit katulad nung sa 2017 at gayon yung mangyayari yun. Katulad nito, retest. So ngayon meron tayong retest, tapos lipad na. Kasi yung sa 2021, wala, breakout lang Di ba? So grabe yan, mga lodi. Naku, matindi-tindi to kung sakali, mga idol. Sana nga, no? At sana ready yung mga bag nyo pag nangyari yan, mga idol, yung breakout na yan ng 2025. Sana ready kayo. Ganoon din ako, sana ready rin ako. Sabi nga, ito mga lods, isipin nyo mga idol, kilala nyo naman si Altcoin Daily, di ba? Yung si Altcoin Daily, pag samantahan natin. Ayan, si Altcoin Daily, siguro naman kilala nyo yan, di ba? So, dito sa video na to, mga lods, post ko lang muna. Dito sa ano na to, sa bidyong ginawa niya, yung bagong ginawa niyang video, talagang inamin niya, mga lodi, na ito, yung what 1,000 XRP coin will be worth in 2026. So, 11 hours ago to. So, pinanood ko to, mga lods. At ang masasabi ko, he is not bullish enough. Kaya sabi niya dito, mga idol, sabi dito ni Subjective Views, eventually, all the XRP haters like alt clowns, galit din siya kay Altcoin Day, alt clowns daily will come around. Kasi mga idol parang sa video na yon, in-explain ni Altcoin Daily na talagang XRP hater siya dati. XRP hater, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, nagbago na isip niya. He changed his mind, mga lods, no? So, ayun na. So, ngayon, parang ang pinupunto dito ni Subjective Views, mga lodi, once na ma-break ng XRP yung mga psychological number na yan, mga lodi, lahat ng mga XRP haters, baka maging katulad ni Alt Clown Daily daw. Siya nagsabi nun, di ako na lilipat sa XRP sila, mga lods. No? Ganun yung sinasabi niya, no? Which is, pag pinanood niyo yung video, malalaman niyo naman, mga lods, kung ano yung reason kung bakit ayaw ni Altcoin Daily doon. Si Altcoin Daily, mga lodi, OG na yan, pinapanood ko na rin yan. Diyan, kumukuha din ako dyan ng news, lalo na dati. Pero ngayon, hindi na masyado. Pero dati talaga, sa kanila ako kumukuha ng news. So, ngayon, yun na nga, hindi na. Kasi napapansin ko na talagang galit sila sa XRP. So, magkaiba kami ng landas, mga lods. Pero ngayon, nakikita natin, sinabi niya na, inamin niya na hindi na siya XRP hater. Nagbago na yung kanyang isip, mga idol, dahil nakita niya na kung ano yung potential ng XRP. At sabi ni Subjective dito, baka halos yung mga katulad niya na XRP hater, maglipatan na sa XRP sa mga susunod, mga lodi na. Eventually, sabi. Di ba? So, isipin nyo, mga lodi, sabi dito, 35 million XRP transferred, worth 107.5 million. Are the whales preparing for something big? So, etong mga ganitong transfer, mga idol, hindi lang to ngayon. Noong mga nakaraang araw, kahapon, noong isang araw, marami nang nalipat ng kanilang XRP sa mga private wallet, mga lods, no? So, anong ibig sabihin nun, mga lodi? Tinatago na nila yung kanilang mga XRP, nilipat na nila sa safe place, mga idol. So, they're preparing for something big. Ayun nga yung sinabi nila, mga lods, no? Kayo, mga lods, no? Kayo, ako halos, alam nyo, lahat ng mga coins ko na hindi XRP is nandito pa rin sa crypto exchange ko, mga lods, no?
Nasa 6 digit na rin yan. Mga loads, lahat sila pag pinagsama-sama ko. Pero yung aking XRP, talagang nandun yun, no? Kahit na konti lang siya, ang iniisip ko kasi, kahit na konti lang yung XRP ko, at least, nakatabi na siya. Kahit anong mangyari, hindi siya mawawala. Ganun siya kalupit mga lods Kahit na konti lang XRP ko, at least alam ko na once na nangyari na yung flip the switch, mga lods, sabi nga nila, parang ang magiging target ng mga whales is XRP. So parang gagawin nila lahat ng paraan para makuha sa inyo yung XRP nyo. So hindi ko alam, ano lang yun, sabi-sabi lang yun, hindi umano lang yun At sa tingin ko medyo kalokohan naman nyo kasi marami magrereklamo, di ba? Pero para sure lang mga idol, ganun yung ginawa ko. Tinatabi ko sa Cold Wallet ko yung XRP ko. Kahit na konti lang siya, no? No, ayun, grabe. Tapos isipin nyo, ganun to ka bullish. Ay hindi, ka bearish. Whale just open a massive 1.35 million XRP short. What does he know? So nag-short siya mga idol ng 100.35 million. Hindi, 1.3 pala million dollars mga idol, no? Nag-short. So, nako, saan siya nag-short? Anong ano niya? 3.17. Tama ba? 3.17. O, talo siya ngayon. Nasa 3.19 Pero maano pa lang. Konti pa lang. Mga loads, no? O. Pero once na lumipad to, liquidated siya, mga idol, no? So, sinong pipiliin ni market maker? Ako? Na ililiquidate niya dito? O yung 1.3 million dollars na ililiquidate niya sa taas? Siyempre, dito na siya sa taas. Ang liit-liit lang ng trade ko, Ba't niya ako pag-iinitan? No? Nasa 6.1 na tayo. 6.1. 6.1. Ongoing profit, mga idol. $100. $107. Oh. Diba? Grabe naman si market maker pag ginawa niya sa akin. So, ito. Sandbank. Nako, ito pa. Grabe na to. Yung mga ganitong news, Sabi ko nga kay Altcoin Daily, you're not bullish enough, Sandbank and Ripple are both also working with Dubai's Land Department on real estate. Sand approved to manage regulated escrow accounts with adoption of blockchain and AI. Ripple via Control Alt supports XRP Ledger property like tokenization, so payment, real estate, and more. So ayan mga lods, medyo mahaba to, marami silang sinabi. Pero ang main yan is partner ng Ripple yung Sandbank, yung Control Alt, no? So at gagamitin nila yung XRP Ledger sa mga malulupit na transaction, 'di ba? So grabe. Yung adoption sa XRP isipin nyo once na pumutok na lahat 'yan, mga idol, no? Dami pa nating pwedeng maging catalyst sa XRP Yung settlement ng kaso, maaprobahan lahat ng ETF, 'di ba? Yung mga NDAs na mag-a-announce, tapos pag in-announce pa ng BlackRock na mag-ETF sila ng XRP. Yun yung mga marami pa. Sa iba, meron ba mga catalyst sa iba, mga coins, mga lodi na hino-hold nyo? Ako marami na akong hold na wala ang catalyst. Pero syempre, tinitignan naman natin yan. Sa chart kasi, sa chart naman ako bumabase pag sa mga ganun Kasi pag nagkaroon ng alt season, mga lodi, lahat naman yan maapektuhan, di ba? No. So, yung mga utility coins, sila yung talagang may iwang nasa top once na mag-bear market na. Kaya mas maganda rin na meron kayong mga utility coins. Ganun yun. So, ito. Tamang timing ba to sa August 30? Always right on time. Perfect timing. FOMC on 29 to 30 and US government crypto report on the 30th. Mga idol, no? Federal Housing Director Pult ba yan? Says he's optimistic Jerome Powell will do the right thing as early as next week. So ayun yun mga lods, no? Yung sinabi nga ni Trump, nag-usap na sila, 'di ba, na sabi ni Trump, hindi ko alam kung sasabihin niya sa Thursday, pero siya naman nagsabi na pwede siyang mag-cut, no? Sa di umano mga idol, no? So pag ginawa ni Jerome, saktong-sakto 'yun, no, mga idol, timing na timing 'yun. Tapos August 1 pa, naku, mag-live yung
yung nako, XRP no mga lodi. So sana nga mga lods, no, abutin natin. Maabot pa kaya yung trade ko doon? Abot pa kaya tong trade ko doon mga lodi? Nakakabahan ako eh. Kung umabot pa sana yung trade ko doon, no, magkano kaya ipa-profit natin? Kaya lang, baka sundutin ako bago lumipad. Doing, gumanon siya. Oh. Sabi niya, hindi ka kasama, Jeblo. Ganyan, patay, ubos, pati pantubos. So, ayan. So, ingat na tayo. Siyempre, bago ako, hindi talaga ako matutulog nang wala akong lock profit dito, mga lodi. Ano na yun eh. Ilang beses ko na na-experience dun eh. I learned from my mistake na eh, mga lods eh. So, kailangan may lock profit tayo. Sana lang pagkagising ko ng umaga eh, hindi pa abutin at mabantayan ko siya ulit. No, ganun lang yun, mga lods, no? Ganun lang yung gusto kong gawin. Pag may trade ka pa naman, taragisyan, maya paggising mo, tinitignan mo yung cellphone mo. Sino na-experience nun? Mga lodi, yung mayat-maya tinitignan mo yung cellphone mo kapag may trade ka. Kung na-liquidate na ba o tinamaan yung stop loss mo. Kahit na natutulog ka na. Diba? So ito, ang last news natin. Nagkaroon pala ng pag-uusap si Trump tsaka si Barack Obama. Kasi diba, alam niyo naman, mainit silang dalawa, mga idol eh. Tingnan nyo to mga lods, no? Masaya to. Grabe. Grabe yung ano nila, tindigan eh, no? Dali nga, tana, meron palang ano to eh. Sounds. You know you're going to prison, right, Barry? Grabe naman yung gumawa nito. Why do you have to be such an asshole, Donald? You didn't think I would forget about the Russia hoax, did you? Look, I admit those were all lies and I'm sorry. Just like how your husband lies about being a woman? Ang kulit na, akala mo weeds yung hinates nila eh, no? Tabako lang naman. Shut up. You're still going to prison. Ayan, shut up. You're still going to prison daw, Barack Obama. Ayan, saan di ako makapiright sa sounds na yun. So, basa tayo ng mga comment nyo, guys. Dahil gabi na ngayon. Si Siggy. Kilala ko, ganyan, ehemplo, bossing. Parang nung panahon ni Axie, ayaw ko na mag-Axie ka ako. Tapos may lalabas na bagong meta team. Bili uli hanggang matabla ang profit. Profit is profit tayo, paminsan-minsan. Nasabi ni Siggy. Si Oscar. Boss Jeb, kukunin na ng mga alien sa November yung Bitcoin dahil sa kanila daw yon, dahil may XRP na daw tayo. Coins. Idol, hindi Pycones. Pycones. Oscar, oh. Jerry Benaventura, shoutout sa'yo. Si Solomon Toride. Solo Motoride pala. Sir, pareho tayo ng technique para di mag-message sa liquidate. Nako, pag nalaman ni Mrs. na liquidate, lagot, away agad, tama. Nag-warning lang kasi kapag ganun eh. Yung kahit isang point na lang, mag-warning lang yun. Pero kapag tinamaan talaga yung liquidation mo, magme-message sa'yo yun. So, kailangan may warning ka. Kasi discard yun para hindi mamabasa ng asawa eh. Tawagin na sila X-Men, Justice Friends, at sila Guko. Si Richard Tadinas to, idol. Sila magliligtas sa mundo, isama na si Voltis 5 at Dime mo. So, wala na. Sa atin, wala. Si Pacquiao lang sa natin dito. Pick up yung mga bossing, sabi ni Siggy Stardust, watching Crypto Boy on Netflix here in Taiwan. Meron ba niyan, mga lodi? Crypto Boy? Alam ko ano yun eh, kanta yan eh. Sa mga hindi pa alam yung kanta ng Crypto Boy, maganda yun mga lods, pakinggan nyo. Tingnan ko nga, may movie ng Crypto Boy, mga lods, tingnan nyo natin. Ito ba yun? Crypto Boy. Oh, ayan o. 1 year ago. So, ayan yun. Pero yung Crypto Boy song, meron din yan. Babaeng malupit yung kumanta. Ayan o siya. Ayan. Ayan o.
Maganda yan mga lods. Next na natin. Sa akin, idol, ginagawa ko dyan sa scalp trade ko lang ng si set ng 2 to 3 profit, sabi ni idol. Good na goods, always news mo, Lodi. Sabi ni Parson, shoutout sa'yo. Grabe naman yun, boss. $2,000 per XRP. Ilan na kaya market cap nun? No? Nasa ano na siya rin siya, mga Lodi? 100 something trillion. Si Gaming PH, paano yan, boss? Wala na bang laban sa One Championship? Pinapanood ko yan sa Thailand yan. Hindi. Meron pa yun, idol. Pwede ba mawala yun? Parang UFC yun di ba? Sabi ni Kamay Niraki, Boss Jeblo, ask ko lang, nung binili nyo si Rocket, paanong proseso ginawa nyo? Bini-withdraw ko na yun paunti-unti, tapos meron akong kakilala na yun, binili niya yung XRP ng medyo malaking budget niya mga ganun, mga Lodi. Pero inano ko na yun, kumbaga paunti-unti, tapos sa bank, ganun. Si boss kasi may Union Bank. Tsaka paunti-unti mga Lodi. Hindi lahat doon, paunti-unti lang siya. Kasi plano ko na talaga yun kaya binabawasan ko na siya paunti-unti hanggang medyo malaki na. Tapos ngayon nga, may nakilala kami na tropa din naman, trader, na binili niya XRP. Ganun, mga Lods. So, ayun. Kesa sa iba pa daw. Kaya Jeb, more power sir, sabi ni Brian Camilo, shoutout sa iyo. Kaya Jeb, sinabayan ko trade mo, pag na-liquidate, sumbong kita sa nanay ko. Ba't naman ako? Grabe ka naman, dadamay mo pa ako Strategy ko sa trade, boss, pag bumaba, doon ako nagtitrade. Nung nag 2.9 XRP, nag-trade ako long $20, 5x. Leverage 50% stop loss. Tapos nag-profit ako $6, kinuha ko lahat. Tapos nag-trade ulit. Long yung profit ko na pinantaya ko. 10 leverage, no stop loss. If ever matalo, ox lang. Profit ko naman yung pinantaya ko. 2.0 pa XRP, ganyan na ginagawa ko, sabi ni Idol. Ano siya, parang tinitsyempohan mo yung drop, no? Si Baron Aaron yan. Goods yun, magandang strategy yun. Ancient Whale from Satoshi era that transferred 80,000 Bitcoin, sold them all. Oo nga, ayun, nabalita natin yan kanina. Si Jeremiah Dumangas, maganda ba magtambak ng Doge token ngayon, Lods? Hindi ako mag-aano ng mga ganyan, idol Hindi ako sumasagot ng ganyan. Nasa iyo yan. Do your own research, mga idol. Almost 11k token ko ng XRP noon, 2020, ginamit lang sa NFT. Malay ba natin na tataas ng ganyan? Ganyan din naman si BTC noon. Tama ka dyan, Daddy Bean. No, hindi naman nila alam na magti $3. Sabi nga nila, imposible mag $1 Arat Kape, parang yung news mo dati, alien issue na yun, na yung next. Alien issue na yung next, sabi niya. Hindi naman imposible na tumaas ng ganyan ang XRP load since nasa kamay nila kung paano ibababa ang token supply o kung paano ma-burn yan napakaraming token. Masasabi naman natin na rigged din yan since may control sila sa coin. Kung gugustuhin nga nila, kaya nila yan i-rug pull sabi. Si JC, sana all profit sa future, sabi ni JC. Si Pete Pelizardo, always watching pa rin, boss. Jeb, sabi niya. Rob Hall, we come in peace, sabi. Tapos may dapat hindi tayo mauuna. Huwag natin pakita na marahas ang mga tao. Jonathan Sinpuego, 2.85 target ko, XRP sabay bodega, weekend ngayon, unless mag-Sunday pump ulit, no? Sana nga mag-Sunday pump. King Shang, new XRP margin per available on major US exchange, Kraken. So, meron nga niyan, mga Lodi. Kanina, nita ko, kaya lang hindi ko naisip ko, baka na-news ko na yun Ang dapat nating katakutan ng Panginoong Diyos kasi naglaan siya ng paghuhukom sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Yung alien distraction niya ng pananampalataya dahil wala ginawa na ibang nilalang na higit pa sa tao.
Paano mo nalaman niya? Paano mo nasabi yan, idol? No? Sigurado ka ba na walang alien? Paano pag meron? 'Di ba? Wala ba sa Bible na alien? Tatanong ko nga kay Soriano. Alam ko meron eh. Hindi natin sure. Grabe naman kayo. 'Di ba? August dam, tapos September mag-cut yan ng rates, tapos boom, sabi ni Dom. Sala dyan, Lods, yung mga alien na sinasabi nila, yan yung oras ng rapture. Kaya pagsisihan mo na mga kasalanan mo. Pinapalabas lang ng mga gobyerno na alien yan, pero yan yung pagbabalik. Oh, nakita nila yon, bumabiyahe si Papa Jesus papunta dito. Parang kayo di kayo nag-ano bago comment Walang tandaan nyo, walang nakakaalam ng pagbabalik. Kala ko ba na nagbabasa kayo? Naniniwala ko. Hindi pa sabi nila walang nakakaalam ng pagbabalik. So, hindi pwedeng alam nila yan, di ba? Si Romeo Jr. Villanueva. Si Annie, yung Grok Companion. Yes po, no? Ninoy Taduran, shoutout sa'yo, Salad Channel. Si Joseph Berdin. Si Emily. Idol, pagka madami na kayong pera, ipasyal ko kayo dito sa Japan. Uy, si Idol, oh. Araw-araw sa iyo ako pinapakinggan ng mga balita sa XRP kahit napakinggan ko na sa iba. Part ka na ng XRP life ko. Ay, grabe naman si Idol. Sige, Idol, ikaw yung magiging tour guide namin sa Japan. Ingat ka dyan, Idol, ha. Ayan, Jeffrey Tan. Napakagaling mo talaga magsalita, Kuya Jeblo. Ikaw ang number 1 ko. Mag-join ako pag paldo na ako. Ikaw ang number 1 ko. Wag ako. Number ano lang ako, mga 5, ganun. Number 1 mo yung mga, o nga, baka mas marami pa eh. Number 1 mo muna yung mga pamilya mo. Si Lisa yun, shoutout sa'yo. Si Emelina, ayan. Idol, farm ang bibilhin ko sa Cavite, Laguna. Cavite, Laguna. Ayan, si Idol, bibili ng farm mo. Yung mga mayaman, bumibili ng mga ganun, malalaking lupa. No? Good morning, saludo madud, sabi ni Helos, mga lodi. Si Projects, Nako Vlogs, ayan. Hi Lods, anong software gamit mo? Ano ang app para sa CP? Andyan nga po sa description sa ano natin, no? Sa baba. Si Emelina, ayan, ulit, natawa ako dun sa gera ni Baste at Torre, ayan. Wala na, hindi. Ang daming issue ngayon mga lodi, kaya lang ayoko na magsalita, marami na namang iiyak eh. Pero madaming bali-balita ngayon, no. Basta, ang dami ko na nabasa mga lods sa mga comment section. Ayan. Pero yung iba naman nating source medyo medyo goods naman yung source natin. Kaya lang hindi ko na Ramon Cervantes, shoutout sa iyo. Sana di kalaban yung alien. Oh, ayan. Si Albert, malapit na yatang maging big time mga idol, basta ako hindi ako magmamadali. Chill lang, sabi niya, no? Makakamit din natin ang lahat ng pinaghirapan natin mga idol, sabi niya. Si Spectres, H-Bar, may sariling galaw kagabi, siya lang ang green. Na-list sa Robinhood kaya nagpump. Ganun ba? Check ko nga yung H-Bar. Mali pa ako nang nabili. Dahil pala H-Bar binili ko Inuuna ko yung isa Oo nga, puta ragis yan. Sayang Sayang yun mga lodi Ayan Okay lang, yamo na. Si Albert ulit, bababa pa yung idol bago lumipad, sabi niya. Shoutout sa iyo Idol Albert sa suporta sa channel. Anthony De Guzman, napanood ko nga podcast niya ni Jay Clever, Boss Jeb sa Brad Lea TV. Napakabulis niya talaga sa XRP. Malupit rin mga sinabi niya dyan sa podcast nila. Talagang kilalang XRP si Jake Jake Clever. Sir, TP mo na yan. That's a ballsy position. 20x. Buti tumaas. TP mo na, tapos pasok ka na ulit. Kasi bago ako mag-position, tinitignan ko muna. May nagti-TA naman ako, kaya lang hindi naman ako magaling. So, sariling TA ko lang yun. So, alam ko naman natataas yun, mga lodi. Kaya ako nga dun pinosisyon Dahil alam ko magpapump Kaya nga ako naglong.
Di ba? So, pero alam ko na ano 'yan, halos mga 60% na magpa-pump siya, 40% na magda-drop siya. Ayun yung basa ko sa TA na yun. So, kaya pinosisyon ko yung long kasi mas mataas yung percent niya sa tingin ko. So, umangat nga siya kasi may tendency pa na bumaba muna yun bago umangat eh. Pero umangat na siya. So, goods na yun sa akin mga Lodi. At siyempre, kung ikaw, ayoko pa eh, TP. Ba't ba? Hintayin ko na lang, mangyayari din yan mga Lodi. Bakbaka na naman, kaya mas okay na mamuno sa mundo mga alien na lang, mga tao kasi panay gulo lang eh. Oo nga eh, no? Kapag dito sa Pinas dumating yung alien, yari sila, kalaban mas kakalakalin yung spaceship. Pero malay nyo, no? Marami akong mga napanood na mga ganyan, medyo kakaiba rin yung mga nangyayari mga Lods eh. Malay nyo, may mga magkaroon ng kapangyarihan sa atin dahil sa kanila. Pero may mga weapon naman tayo, may mga panlaban naman tayo. Pera na lang kung talagang sobrang advanced nila, mga Lods, no? Sila na yung mga malulupit na future na gadget, na technology. So, lugi tayo doon. Kapag di na sila tinatabla ng mga basuka. Magpapagas lang sila sa sun natin, tapos larga na ulit sila sa planet Namek. Oh, ayan. Sila Piccolo pala, sila Dende, no? Bumili na kayo ng suit kay Tony Stark's mga boy. Nandiyan ng mga alien, sabi. Si Ronan Nile, shoutout sa iyo. Si Crypto, si Demon Cuttard. Ayan. Phil Habis, always shoutout sa iyo. Sana all nakapag-TF na. Shoutout po. Ayan, si Pilabis. Shake ko lang, TV. Si Juna Bendaño, always shoutout dyan. Si Aldrin Matalog, ayan, have a nice day. Totoo na to. Maaraw na. O nga eh. No? May pasok na nga yung mga college, mga Lodi, kanina. Sa UCC dito sa amin, banda. Ayun o, buti kapal loads profit naman, samantalang ako sa trabaho at airdrops nagpapagod para may pang-invest kay XRP. Ganun talaga, idol, no? Kaya mo yan, no? Ako rin naman dati, sabi ko nga, kung nakwento ko naman na yung buhay ko dito dati, di ba? Nagtinda ako ng fishball. Tsaka pugo. Profit na, boss. Ayan, sure na yan, sabi ni Emin. Sabi ni Bibo, basta pump BTC may gera lagi. Pinapababa ba nila BTC price? Pansin nyo din ba or timing lang? Patay ito na ang alien na sinasabi ko. Ayan na si Bibo, sinabi niya nung nakaraan. Mukhang kailangan na natin ilabas ang secret weapon natin, mga manananggal. Wala yung mga yun eh. May mga Facebook na yung mga manananggal sa atin ngayon eh. Dati tinanong ko yun eh. May nagtanong pala sa akin. Yung mga manananggal, di ba, lumilipad sila, ati yung katawan nila. Pag kumain sila, saan napupunta yung kinakain nila, nalalaglag din yun kasi wala silang tiyan eh. Nalalaglag din yung kinakain nila. Kaya lagi silang gutom eh. Siyempre, wala silang tiyan. So, pag ginayaan nila yung kinakain nila, malalaglag lang sa lupa. Ayun yung manananggal. Ganyan din ako, yung profit ka na pero inisip mo na baka umangat pa at ayun, liquidated na pala. Pero at least nag-partial TP na, goods na. Pero baka lilipad yan sa Pump Monday, sabi. O yan ha, inaano nyo ako, inuudyokan nyo ako. Hindi, babantayan ko yan. Pero mamaya bago ako matulog, maglalagay ako ng clock profit banda dito. Siguro mga nasa 3K. Ayan, half, no, 3,000. No? Pag matutulog na ako ha, diba? So, ayun, ganun yung gagawin natin. Okay lang yan, nandito na si Goku. Inuntog na ni Lolo. Alam niyo ba pangalan ng Lolo ni Goku yung nakapulot sa kanya? Sino nakakalam? Pangalan nun, Gohan, San Gohan. Kaya nung nagkaanak si Goku, pinangalanan niya sa Lolo niya yun, si Gohan. Ayan, si Joar Cruz, si Penguin Mina. Ayan. Ito, may trivia ako sa inyo. Kilala niyo si Super Mario, diba? Alam niyo ba ang apelido ni Mario? Mga Lods, ang apelido niya ay si Mario tsaka si Luigi, magkapatid. Ang apelido ni Luigi, alam niyo ba kung ano? Ang apelido niya ay Mario.
At si Mario, ang apelido niya rin ay Mario. Kaya ang pangalan niya ay Mario at Luigi Mario. Kaya silang tinatawag na Mario Brothers. Pareha sila Mario. O, ayan ha. Trivia yun, mga lods. Si Joel Cruz, si Skylab, ayan, goods na yung cut rate upcoming na sana nga, no? Si Junel Nael, shoutout. Si Obusan Jonasan, shoutout sa'yo. Si Ron Villalosa, si Kuya Jeblo. Ba't ganito? Pag nagpipin ako, merong naiiwan pa rin. Taragis na YouTube to eh. Si Disley Mineria, shoutout sa'yo. At si Gabriel Sales, ayan, shoutout. Ikaw yung nauna, idol, no? So, ayan, no? Sana na-enjoy nyo yung video natin, mga lodi. Uy, nagda-drop na po siya. Ay, hindi naman. Alam ko, nagda-drop na eh. So, ayan, mga idol, no? So, kita-kits tayo bukas, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, ha? At sana wag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo. At syempre, super shoutout sa mga nag-join sa ating membership. Saludo sa inyo, mga idol, no? Kita-kits, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up mga idol.